Hindi rin ninyo isinaalang-alang na matanda na po si Tatay Digong, frail, fragile, harmless na po si Tatay Digong. Napaka-unhealthy po itong nangyari ngayon. Napaka-unhealthy ba, Bongo? Oo, nakaka-toxic. Pwede sana kung sinabi niyang unconstitutional, unlawful, ano pa ba? Pero unhealthy talaga. Nasira ba ang mental health mo, Bongo? Gusto ko i-highlight kasi itong kabalbalan ni Bongo dito ay sobrang lala. Ito yung naratibo na patuloy na sinasabi ng mga DDFs. Itong sinabi ni Bongo. Panoorin natin yung kanyang sinabi. Magandang umaga po, Madam Chair, Senator Bato de la Rosa, and to the resource persons present in this meeting. Parang wala namang resource persons present dyan. Malinaw ba? Malinaw? Parang wala akong nakikita. Si Attorney Medina lang po, yung dating resource natin, at narito rin yung dalawang abogado ng SEC. Yun lang po. SEC. Napakalungkot naman po. Malungkot yung Pilipino. Malungkot rin yung hearing natin. Doon pa lang gusto mo nang patukan to si Bungol Kayo lang ang nalulungkot, kami hindi. 51% po ng mga Pilipino ay hindi nalulungkot dyan sa naganap kay Rodrigo Duterte. Kayo lang ang nalulungkot, hindi, huwag nyo kami damay. Naisiwalat na maaring pagkakamali o paglabag sa batas, due process at karapatang pantao na isinagawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. The preliminary report of the chairperson underscored a crucial point. The Philippine government was under no legal obligation to arrest the former president and surrender him to an international court. It was revealed that what was received was merely a diffusion notice which was unverified and unapproved by the International Criminal Police Organization, Interpol Secretariat. Yung mga sinasabi niya dyan, mga kotsero, yan na yung preliminary findings ni Amy Mark. At alam natin, mga kotsero, na kaya niya binanggit yan, kaya niya patuloy na inuulit-ulit na yan ang sitwasyon ay dahil kailangan ho niya kasing ipakita na may substance yung kanyang hearing. Ito lang yung tama sa sinabi ni Senator Amy Marcos. Sinurrender talaga si Digong. Sabihin bang pinlano? Probably. Wala namang operation na ganyan na magiging successful kung di pinagplanuhan, di ba? So, I would agree na pinagplanuhan. Pero, was it a plan before? I disagree. Pinagplanuhan lang yan na if ever magkakaroon ng warrant, ito yung gagawin natin. Di ba sinabi naman na ni E.S. Bersamin? Pag nag-Interpol, yun, isusuko natin pag may Interpol. Clue na yun, mga kotsero sa mga DDFs na, nagpaplano kami na kapag naglabas ng warrant ang ICC through Interpol, magsusunod kami dun. Ang nakakatawa lang yung pagdrama nito ni Bongo. It's painful to watch. You know why? Kasi it's cringe. The government has repeatedly stated that the International Criminal Court has no jurisdiction in our country. Parating paulit-ulit yan. Kung walang jurisdiction ng ICC, bakit pinayagang pumasok ang Interpol? Kung hindi kilala ng gobyerno ang ICC, bakit nila binigyan ng pansin ng arrest warrant mula sa ICC? At it was very fast. Napakabilis po ng pangyayari. I'm sure kindly check nyo rin po sana. Baka maraming may mga red notice dyan na hindi naman minadali, hindi naman hinanap. Bungol, ito, sasabihin ko madali naman mag-check ng red notice. Punta ka sa Interpol website, tapos merong parte doon, i-click mo, para siyang database ng red notice. Lagay mo Philippines. Lalabas lahat ng may red notice sa Pilipinas. At saka huwag nyo ko-questionin yung bilis, kung mabilis o hindi. Hindi lang kayo nabigyan ng pagkakataon, makapag-distab, ganyan kayo. Gulpi di gulat kayo. You were sucker punched into the warrant of arrest. Wala kayong magagawa. Kayo kasi, mga DDFs, pag binigyan kayo ng pagkakataon magplano, lahat ng palusot gagawin nyo. Tignan nyo yung ginawa ni Sara Duterte kay Zulaika Lopez. Ito, gulpi di gulat kayo. Tapos, ginamit din yung mga ambisyon nyo against you. Si Sara Duterte, ambisyosa maging presidente. Nilaglag tuloy niya yung tatay niya. Mas inuna niyo pang isinuko si dating Pangulong Duterte kesa sa matagal na sigurong nandyan sa listahan. At kung sinunod niyo lang po ang batas at tamang proseso, hindi niyo papayagan na ilipad lamang sa loob ng 14 na oras si Tatay Digong. Madam Chair, hindi natin maaaring ipagsawalang bahala ang seryosong implikasyon ng mga pangyayaring ito. Napaka-unhealthy po itong nangyari ngayon. Maaaring may mga batas at proseso ang ating bansa na nalabag. Napaka-unhealthy ba, Bongo? Oo, nakaka-toxic. Pwede sana kung sinabi niyang unconstitutional, unlawful, ano pa ba? Pero unhealthy talaga. Nasira ba ang mental health mo, Bongo?
Sorry, hindi ko kinakaya. Toxic ba? Maaaring may mga karapatan ng isang mamamayang Pilipino na isang tabi. Kung ang dating Pangulo ng ating bansa ay maaaring tratuhin ng ganito, paano na lang kaya yung mga ordinaryong mamamayan? Ano ang garantiya na hindi ito mangyayari sa iba? Dapat bawat Pilipino, mataas o mababa ang katayuan sa buhay, dapat may gobyernong masasandalan. Bobo ka ba? Bungo. Bobo ka. Ordinary mamamayan, kapag ikaw ay gumawa ng krimen sa jurisdiction ng ibang bansa, may batas. Pwede kang habulin sa pamamagitan ng extradition. Kaya ka nakakabobo tong hearing in aid of legislation na to. Dahil nga dito sa fact na there are already existing laws for extradition and international humanitarian law. What do you aim to achieve? Anong gusto nyo marating dito sa hearing in aid of legislation na to? Anong gusto nyo ma-accomplish? Sa mga taong katulad ni Rodrigo Duterte na nag-commit ng crimes against humanity, meron tayong international humanitarian law na pwede siyang isurrender or pwede rin siyang i-extradite. Oo, depende kung anong mang applicable. Former President man o hindi, karapatan yan at lalo sa pagdating sa kanyang kalusugan, kaligtasan at buhay. Hindi rin ninyo isinaalang-alang na matanda na po si Tatay Digong, frail, fragile, sa totoo lang, harmless na po si Tatay Digong. Let's challenge that mindset na meron to si Bungo. Paano kapag yung drug lord ay senior citizen? 80 years old. Hindi na rin makalakad, pero drug lord siya. Paano kapag yung estapador, halimbawa lang estapador, 80 years old, frail, pero nang-e-estapa, nag-i-issue ng bouncing checks. Wala na yun? Hindi na pag-uusapan yun? Hindi na siya pwedeng maging subject of an investigation, subject of a court? Ganun ba yun? Hindi. Walang ganun. Kapag lumabag ka sa batas, matanda ka o bata ka, may sakit o wala, ang justifying, ang exempting circumstance lang naman, or ay kapag meron kang doon ka magiging hindi liable sa criminal liability. Kaya nga sa crime of passion, merong halimbawa, kapag nahuli mo yung partner mo o asawa mo na may kasamang iba, tapos napatay mo out of rage, blind rage and emotion and passion, naabsuelto yun eh. Marami ng jurisprudence dyan. Naabsuelto yun. Alam niyo kung bakit? Dahil temporarily, na ganun siya. Because of the trauma, because of the effect of the act of what this person has seen, it affected the way this person thinks temporarily. Yun lang ang exempting or justifying. Pero sa katulad ni Rodrigo Duterte, na alam niya yung ginagawa niya, he's in control of his faculties, alam niya na yung decision niya would cost the lives of thousands of Filipinos, hindi. Walang excuse yun. Kailangan pa rin siyang sumagot sa batas. For humanitarian consideration, kahit sinong lolo at lola natin, ginagalang at inaalagaan natin. Yun naman po ang ating kultura dito sa ating bansa. Diyos ko, emotional na naman. Ngayon, sa ibang bansa, mag-isa siya, napaka-stricto pa doon. Sino pong mag-aalaga kay Tatay Digong? Maraming doktor doon. Paano na lang kung may mangyari sa kanya doon? Magaganda bang ospital doon? Marami naman siyang nagawang kabutihan sa ating bayan. Kung may pananagutan man dahil sa kanyang desisyon para sa kabutihan ng ating mga anak, dapat dito siya litisin sa ating bayan. Okay. At mas alam niyo po, ang Pilipino po ang dapat humusga sa kanya. Kung ano yung nagawa niya po sa nakaraang 6 na taon. Kung nakakalakad ba yung mga ating anak na hindi nasasaktan. Ayun na naman tayo. Ligtas. Mga OFWs, kampante po sila na nakakalakad ang kanilang mga anak na hindi nasasaktan sa gabi at hindi nababastos. May peace of mind sila while working abroad. Sa huli, bagamat andun na si Tatay Digong ng buong tapang na hinaharap ang kasong isinampa sa kanya tulad ng kanyang paulit-ulit na ipinangako, napakasakit po sa dibdib na malayo sa kanyang bayan. Ang importante ngayon po ay makauwi si Tatay Digong dito sa ating sariling bansa. Dito niya harapin kung anumang inaakusa sa kanya dahil ilang beses naman niyang sinabi, he takes full responsibility sa kung anumang pananagutan nung kanyang nakaraang termino. Mas mababa po ang crime rate ngayon kaysa nung panahon ni Rodrigo Duterte. Mas epektibo ang peace and order ngayon kaysa nung panahon ni Rodrigo Duterte.